Amy, pag ginanon. Kayo naman. Kinukulit ninyo ako. Mag-medical. Kayo naman. Kayo naman? Kinukulit ninyo ako. Mag-medical bulletin. Malay ko ba? Hindi nga. Sino kumukulit sa'yo? Paano naman nangyari may kukulit sa'yo? Eh malamang mga DDS kumukulit sa'yo. Alam nga naman kulitin ka namin. Na maglabas ka na. Alam nga naman kaalyado ng PBBM ang kumukulit. Sinong kukulit? Eh di mga DDS. Eh mga DDS eh. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Ako, doktor, di nga kami nagkikita. Di ba sinabi ko na nga na outside na, alam mo na, Kulambo. Tsaka bakit ang term, yan ang problema eh. Diyan ako naguguluhan. Outside di Kulambo? Ha? DDS, utak luga. Eh di ba yung outside di Kulambo, ginagamit lang yan sa relasyon ng asawa? Ano mga ganyan? May ginawa ka ngayon, no? Outside di Kulambo ka. Ano ganun? Ano feeling mo? Lagi kang detached talaga. Ikaw ang talagang detached sa realidad. Hindi mo alam mga pinagsasabi mo, Amy. Hindi mo talaga alam. Nakakaawa ka, Balbon. Maganda pa rin saan. Ang dami ko sanang good news, oh. Haba nung kaya, no? Kwarto, palasyo, whatsoever. Hindi na kami nagkita. Ang tagal-tagal na. Pati Hindi sila nagkikita, matagal-tagal na. So, mga 30 years. nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Di ba, November pa, Paano mo nalaman? Hindi sila nagkikita, bali-balita lang. Kagaya din yung ano niya, yung pasabog niya, yung droga. Paano kayo maniniwala kayo? Si PBBM, nung sinasabi niyang nakita niya nagdodroga, mga 50 years old na raw. But 50 years old, mahilig pa rin magdroga. At saka, kung 50 years old sila nun, paano mo ano ka ba? Maisa lang bahay nyo ni PBBM at saka kayong tatlo magkakasama? Ano yan, pulube? May pera ka naman siguro para at least bumukod ka ng bahay. Eh, dire-diretso daw siya. Pagpasok niya, nakita niya yung mga droga. Nandun. Hayop na yan, oh. Nagmana ka na kay Kati Bunag. sabi ko doon sa harap ng ating mga kapatid na iglesia na may problema. 2 buwan. Kapatid mo yung mga iglesia. Dami mo kapatid, Sinugod na sa ospital ilang beses, namayat na. Ang akin Sinugod sa ospital na mga ilang beses naman. Kaya ka binabara ni PBBM, bobo ka kasi. na lang, ano man yung sakit niya, pwede ba? Gumaling na muna, magpagaling na. Yan na muna ang ating huling-huli intention, oh. Alam niyo yung mga pinapakalat na ito, mga kupal na to, kagaya ni Harry Roque. Pagka inoperahan ka, merong ilang minuto doon na makakatulog ka or wala kang Ibig sabihin daw noon, dapat ipaubaya mo muna yung pamumuno ng bansa kay Sara Duterte. Pero nakalagay nga yun doon, may sa natin. Biruin mo, yun sa kapatid niya, siya din mismo. Tingnan natin, PCO. May warning pa naman ako sa PCO. Hanggang Biyernes, hanggang Biyernes. Pag wala kayong na-declare na ikukulong dyan sa fake news, grabe ang sakit sa puso niya, yung fake news na si PBBM, tegi na. Pag kami, binogos nyo lang na may makukulong. Bahala kayo. Mag-iwaiwalay na tayo. Pag walang nakulong, priority. Hindi muna makulong kahit makasuhan lang. Pero minsan nakakasawa na No, yung may kaso. Kaya mas lalong lumalakas yung loob, nakasuhan nyo, tapos biglang wala lang. Sa lahat. Alam naman ninyo, lagi naman akong totoo.
Totoo? Sinungaling ka nga, nuknukan eh. Sa publiko. Hindi naman ako nambobola, hindi naman ako nagdadagdag. Ang akin lamang, yung katotohanan. Kaya lang, hindi nga natin alam kung ano nangyayari at sana mailabas na yung katotohanan tungkol sa kalusugan niya. Kayo naman, kinukulit ninyo ako. Eh, umulit ka pa? Beat it! Sino yun? Oh, meron pa tayo. Nakalive ako. Puntahan natin ngayon yung kay PBBM. So, yun yung sabi Oh. Yun yung sabi. Ngayon punta tayo dito sa sinabi naman ni PBBM. Saan yung kay PBBM? Ito, maganda to. Oh, yan. Gusto nyo mag-jumping jack? Ang bira. Can you tell everyone na huwag natin nangarin sa lukuhan? Ayan o, this is hindi it's at the tape. It is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise tax. So this has been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Pero alam mo, gusto ko nga sabihin, ang mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, nakasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan, na Naiyak ako. Nakakaawa yung Pangulo natin, no? Walang yung natutuwa naman ako, pero di ko alam ba't kawawa yung Pangulo natin, no? May krisis tayong kinakaharap. Yung Pangulo natin, panay ang patunay na meron siya lang ginagawa. Lagi nagmi-meeting. Di ba? Ayan, nagkakandasakit na nga eh. Sa daming beses na inatenan ng meeting. All along, dun sa kabila, kayo, pinagkakatuwa nyo yung kalusugan ng Pangulo. Pangulo natin yan. Ako, nainggit ako eh. Yung presidente namin dito, presidente ng UAE, mahal na mahal ng mga locals dito. Even ng mga expat, mahal siya. Yan si PBBM, ginagawa niya naman lahat eh. Deserve niya din yung pagmamahal nyo, pagmamahal natin. Grabe, pero in spite of that, gusto nyong gawan ng cancer, stage 4, kesyo patay na. Tapos si PBBM, he took effort para ipakita, para pabulaanan yung mga kabulastugan nyo.
Biruin nyo, pinatay nyo na si PBBM. Nakakaasar lang ba na gusto nyo laging ilagay si PBBM sa awkward na situation? Paano? Tapos, bubuskahin nyo, ilalagay nyo sa awkward situation, tapos gusto nyo mag-perform. Kawawa din eh, no? Tamo, nagpakitang gilas. Kawawa. Presidente natin yan, ha? Minsan lilipad yan, papalis ng bansa, i-represent tayo doon, makikipag-deal sa mga counterparts niya. Kayo gusto nyong patay. Putya, ngayon, hindi ko alam kung bakit may mga taong ganyan, no? Grabe. Gusto nyo patayin yung Pangulo natin? Grabe. Naawa ako eh. Putya, matanda na si PBBM. Lalo nga siya tumanda eh, di ba? Nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ha? Ngayon alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat Tamo, kahit papano na natamaan siya sa ano eh. Hindi naman ganyan si PBBM eh. Hindi na yan sasagot. Ipagpapawalang bahala na nga lang yan eh. Pero talagang grabe yung puwersa eh. Grabe talaga yung puwersa. Kawawa yung presidente natin. At ang sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya't huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good health. I just had everything. My numbers are. I just had my regular. Alam mo, sabi pa nung iba, wala kaming pakialam sa pagtakbo mo. Sabi ni Rocky, magpa-check up ka. Blood test kasi nagpapaano ko ng vitamins and everything. And I'm fine. I'm really quite fine. The last time that I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that was what? 2.5, 3 months ago. Mga ganun. So that's all these reports of me going to the hospital. I haven't been to the hospital for 3 months, and even then it was just to have a CAT scan, because the CAT scan to tell my doctors if the diverticulitis. Hiningal si PBB. Hiningal yung presidente ko. Grabe. Colitis has completely been fixed, and it was, and I'm done. My diet is back to normal. My exercise is back to normal. I still exercise 3-4 times a week. Grabe naman. Sinong mga edad 45 dyan sa mga nagko-comment na DDS ang nag-exercise ng 4 to 5 times a week? Ako nga eh. Mahilig na ako mag-exercise eh. Pero ngayon, nakaka 2 times lang ako. I'm watching my food better than before. But, you know, so people. I'm sorry? Maintenance medicine for, I have, 2. One for gout, which is lopurinol. Nasa lahi namin mga Ilocano, magka-gout eh. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only 2 medicines that I take. The others that I take are nothing really. When I have allergies, I take an antihistamine. Pero wala naman ngayon. Aside from that, that's it. Biruin nyo. Nakakaano lang din ba, no? Laging gustong ilagay si PBBM sa awkward situation. And dyan ako unang naasar kay Sara Duterte. Yung tambalustay, yung parang may mag-i-speech si Sara, tapos hindi niya raw babatiin, hindi niya binate, hindi na raw babanggitin yung the nerve ba
na sabihin yon on public, nandun sa podium, official statement, sabi, anyway, official statement, parang, syempre, speech. Hindi ko nababanggitin yung ano mo, sabi niya. Hindi ko nababanggitin yung apelido mo. Dahil nga daw, yung kay Martin nun, di ba, yung tambalustay. Dahil, ang lumalabas na udlot yung pagkukudita nila, kaya nagalit kay Speaker Martin. Kahit ilang beses nyong isipin, hindi mo maiintindihan yung dahilan bakit galit bigla si Sara Duterte. Alam nyo ba kung bakit? Yung mga DDS, bakit biglang nagalit si Sara Duterte kay PBBM, ay kay Speaker Martin? Dahil kami, ang alam namin dahilan, dahil dun sa naudlot na kudita nila ni Gloria Macapagal Arroyo. Nagkaroon ng kuro-kuro doon, tapos biglang all of a sudden, bam! Galit na siya. Not unless, intrimitida siya. Nakikiano siya sa problema ng party, ng lakas. Tapos, si PBBM naman, mabilis mag-isip, kinontra niya yung speech, nag-volunteer ako na best friend. Nagbo-volunteer siya maging best friend ni Sara Duterte. Nakita mo yung awkward situation na yon, ilalagay, the nerve. I'm not a great believer in supplements. If you eat well and you exercise regularly and you get regular sleep, yun lang medyo kulang ako yung tulog. But otherwise, everything is normal. And I'm happy to say that I'm healthy. You want me to do more jumping jack? Army dozen. I can do the army dozen. Nag-army dozen ako kuminsan. All right. Anyway, down to serious business. All right. Thank you. Can you take my picture? I will run back. No? Grabe kayo kabastos kay BBM, kay PBBM. Grabe. Okay lang yan eh, yung mga sinasabi nila dyan, yung magnanakaw, ninakaw. Okay lang yan. Pucha, wala naman sila ebidensya dyan eh. Pero yung talagang araw-arawin nilang bombahin na si PBBM, napuwersa si PBBM na so frustrating talaga. So sad. Napuwersa si PBBM na magpakita ng Mga kapamilya, April, sorry po. Iwan sila eh. Tama-tama, papunta ako sa gym mamaya. Okay, right. So how's your regular exercise routine like? What do you do? I do weights and then I go on the elliptical machine. But I average my more or less I work towards a heart rate. So 130 beats per minute. That's daily, sir? Sir, No, I try for 4 times a week. sir, Try for 2 days on, 1 day rest. 2 days on, 1 day rest. sir, before you were very quiet about answering your bashers and trolls. What was the breaking point? What was the tipping point? Bakit po kayo nag-decide to attack it otherwise today? Because I don't want people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap because of the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema, that will be an additional problem of concern. Puta, si PBBM hindi naman nagpapakita ng Hindi siya yung nag-miss ba siya ng isang araw na hindi magpakita sa inyo? Miss na miss nyo.
for our people. So I thought that the easiest way is to show that I'm still very active physically. Sorry. Okay na. Thank you, sir. Thank you, sir. Guys, mga kapamilya, April 14 ngayon, mag-aalas 5 ng hapon. Naghahabulan kami dito sa Malacanang kasi sinusubukan patunayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa magandang kalusugan siya. Kaya tumatakbo siya pabalik dito sa mismong main palace mula doon sa new executive building kung saan located yung media office. Hiningal yung taga-ABS-CBN, no? Feeling ko ito is Kawawa yung Pangulo natin, no? Yung ina nyo, winawalang ina nyo. Kaya lang, ganun talaga kayo eh. No? Wala tayong magagawa. Ako talaga, wala akong naisip na na presidente natin. Kahit ako, loyalista kami na matagal na. Wala akong inisip na ginawa na ako mismo. Hindi ako yung kunyari bastusin si Pinoy. Hindi ko naisip yan. Siyempre, supuerta pa nga tayo kay Digong dati, di ba? Pero yung mga talaga, hindi naman actually, kung ako babanatan, wala akong problema eh. Naaawa lang talaga ako kay PBBM eh. Pero nakakatuwa na rin, on the other hand, kasi masaya naman yung Pangulo natin, no, na ipakita. Maganda naman yung ginawa niya. Pero unfortunately, marami pa ring mambabash kay PBBM. Kahit binigay niya yung gusto nyo, sigurado ako masama pa rin ang sasabihin nyo. Di ba? Sa bagay, nakarinig na ako eh. Binuin mo, nag-jumping jacks, no? Tumakbo. Mag-i-speech. Hiningal nga eh. Habang Here in Qatar, you cannot insult the of Qatar. Oo. Dito rin. Dito nga, hindi nga. Nakakita nga ako dito eh. Nakakita ako ng kung saan hindi nilagay yung Your Highness or yung Sheikh Maktoum. Sinampal lang. Siguro hardcore na lokal yun. Sinampal eh. Na alam nyo, nakakalungkot eh, no? Umabot sa ganito. 'Di ba? Yung Pangulo kailangan patunayan na buhay siya. Seryoso. Kailangan umabot. Grabe, no? Kaya nakakaasar din sa galit eh. Hindi kasi 'di ba ganito naman 'yan eh. Umabot talaga tayo sa punto na yung Pangulo ng bansa kailangan tumakbo, kailangan mag-jumping jacks. Kailangan magpakita sa camera. Hindi enough sa atin yung sinabi na okay lang siya. PCO, official na tagapaghayag ng Pangulo ng bansa ng pamahalaan ni PBBM. Para lang patunayan na nabuhay siya. Piruin nyo, dahil sa kumakalat na balita, patay na, may cancer, AI lang yung appearance. Kahit nung pagkatapos nung, anong tawag dyan, yung araw ng kagitingan na kung saan sinabi ni Secretary Gadon na umakyat ng hagdan si PBBM, siya nga, si Secretary Gadon napagod nga eh. Si PBBM gumagawa ng trabaho. Nagtatrabaho, nag-a-attend ng meeting, nag-i-inspect.
pinipilit niya patunayan yung sarili niya eh. Pero hindi naman dapat talaga ganun eh, no? Tapos yung mga fake news peddlers, no? Kakapal ng muka, nagpapakalat ng kasinungalingan. Ang matindi niyan, may mga ilang political politicians, public figures, kritiko, mabagal daw yung trabaho. Lahat yan, 'di ba? Habang nagtatrabaho ka, yung bansa mo naapektuhan ng krisis, ikaw nagtatrabaho ka, iniisip mo, nakikipag-meeting ka araw-araw. Putya, may mga public figures, may mga senador, may congressman na bumabatikos dun sa kilos mo para matulungan yung mga kababayan natin. Isama mo pa dyan yung mga DDS na gumagawa pa ng mga organisasyon, grupo para pabagsakin yung pamahalaan mo. Tapos yung mga influencers ng kakontra, ng hindi nating kaparehas ng opinyon, gumagawa ng kung ano-anong ka-fake newsan. Pinapalakas yung duda. Gumagawa ng mga propaganda. Yung mga taong bayan naman, litong-lito. Ano ba yung tunay? Kasi alam nyo, ang dami kong na-receive na message ha. Nagtatanong, totoo bang patay na si... Grabe. Grabe. May mga loyalista rin. Hindi na na-maintain ni PBBM yung yung gawa ka lang, tahimik ka lang. Wala na eh. Dati ganito lang. Gawin mo yung trabaho mo, hayaan mo ang resulta, yun na yung magsalita. Dati ganun eh. Pero ngayon ano nangyari? Kahit may ginagawa ka, kailangan mo pa rin ipagtunggol na buhay ka. Kailangan mo patunayan sa mga bashers mo na buhay ka. Criticism pa ba yan? Hindi na. Paglalapastangan na sa katotohanan yan. Tabiruin mo, gaano kaya kahirap yon? Habang binobomba tayo ng krisis, binobomba tayo ng issue, habang naghihirap yung bayan mo, syempre bilang presidente, of course, lahat naman siguro ng presidente natin gusto maging maganda yung Pilipinas, lalo na sa pamamahala nila. Naniniwala ako na kahit si Digong gusto niya maging maganda yung Pilipinas sa pamamahala niya. Ganon din si PBBM. While doing that, ang daming mga isyong pinupukol na hindi na kritisismo. Kung habang nangyayari lahat yan, may mga propagandang itinutulak yung pamahalaan. Fuel subsidy, price intervention, suspension ng excise tax sa LPG, sa kerosene. Hindi niyo ba naisip yun? Kailangan pag-aralan niya din lahat yan. Habang binobomba niyo siya ng kalokohan. Habang iniintindi niya yung OFW, kung paano i-repatriate, kahit pa unti-unti. Meeting with the uplift para makakuha tayo ng ibang stocks, energy diversification, Kalinga Act, automatic response system sa krisis. Nakita nyo ba kamakailan lang? Yung infrastructure, yung pabahay, tuloy-tuloy. Ibig sabihin may trabaho, may aksyon, may sistema. Pero ang usapan online, buhay pa ba siya?
Hindi simpleng politika na lang no? Grabe. Biruin mo, no? Katotohanan versus kasinungalingan po ngayon. Ang mas masakit pa, hindi lang ordinaryong tao yung bumabatikos. Pati kapatid. May mga opisyal, may mga influencer, mga kilalang celebrity, mga personalidad. Patay, yung mga tao na dapat nag-aangat ng diskurso. Hindi yung mga pambatang komento. Hindi yung putya, bayaran. Putyang lang yung mga yun. Ginagawa, ibinababa nyo sa chismis yung diskurso. Chismis ang pangkalokohan. Kaya alam nyo, no? Sa totoo lang, kung ikaw gumagawa ka ng trabaho mo araw-araw, tapos sasabihan ka ng patay ka na. Imagine mo yun, no? Ano kaya mararamdaman mo? Hanggang saan yung limit ng criticism? Grabe, ibang level ng kalupitan yan. Ibang level ng kalupitan. Ako mapambuska rin ako eh. Pero yung ganyang kadidilim, grabe. The likes of Badoy. The likes of, ano ba yung sabi ni Badoy dati? Hindi pala siya yung yung nasa St. Luke's. Dasal pa tayo para bukas patay na yan. Yung mga ganon, hindi kaya ng powers ko yun. Sobrang salbahe din ako pero hindi ako ganun kadilim. Yung isa pa si hindi naliligo, si Bantot ng DDS. Sabing ganun, konting dasal pa. Dasal pa tayo, buhay pa pala eh. Pero happy na din ako. Happy na rin ako. Kasi naipakita ni PBBM di ba? Mismo sa publiko sinampal niya. Ganun yun sa kanta natin dito, taga ng katotohanan sa muka. Watcha! Taga ng katotohanan sa muka. Ganun. Hindi fake news, laban sa fake news. Ano pa maganda rito? Nabubulabog yung fake news narrative. Putya, windangan sila, gulungan silang lahat eh. Ang tanong, ano kaya next topic? Pero baka matagal lang kayong gumawa ng next topic kasi putya, bukas magkakaalaman. Ang nakakabuisit lang talaga umabot sa punto na kailangan pang patunayan ni PBBM yung obvious eh. Proving the obvious, ang bigat kasi. Nasasayang yung oras sa pagdidibang kaysa sa trabaho eh. No, lumalala yung kultura ng paninira. Kami mostly talaga debunk lang eh. Debunk sa mga bintang. Mama M. Suzuki. Alam nyo, yung patay-patay, para sa akin hindi yan normal eh. Hindi talaga normal. Kasi isipin mo, no? Yung leader ng bansa, imbis na mag-focus lang sa trabaho, napipilitang tumakbo sa harap ng kamera. Para patunayan lang na buhay siya. Grabe. Hindi dahil wala siyang ginagawa kundi para patunayan na ganun.
Ang saklap no? Kasi may mga tao, no? Na pinipiling maniwala sa kasinungalingan. Kagaya ng mga DDS. Kukulango.